Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV, mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyan diin ng kahalagahan ng pagsusulong ng diplomasya kasabay ng pagpapalakas ng sandatahan lakas sa pagtatanggol sa teritoryo, pakikipagtulungan sa ibang bansa sa rehiyon, isinusulong. Panibagong insidente ng dangerous maneuvers isinagawa ng China laban sa mga barko ng Pilipinas, Estados Unidos at ibang mga bansa muling kinundina ang mapangahas ng mga paggalaw ng Beijing sa West Philippine Sea. Alamin, saan nga ba makakabili ng 40 pesos na kada kilo ng bigas? Agriculture Department nangakong mas bababa pa ang presyo nito. Malnutrisyon sa bansa, nais wakasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At mga Pilipino sa South Korea, tiniyak ang kaligtasan. Idiniklara ang martial law, binawi na ng South Korean government. Una po sa ating mga balita, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagsusulong ng diplomasya kasabay ng pagpapalakas sa ating sandatahan lakas sa pagtatanggol sa ating teritoryo. Ayon sa Pangulo, kailangang sundin pa rin ang batas katuwang ng pakikipagtulungan sa ibang bansa sa rehiyon. Lalo't sa pamamagitan nito ay mapapangalagaan ang ating katatagan habang isinusulong ang pinagsamang interes ng mga bansa. By fostering coordination amongst nations, we can safeguard stability while advancing our collective interests. Diplomacy rooted in strong legal foundation is our most effective instrument in navigating these endeavors. Equally, we must continue to empower our troops to serve our communities better. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na nananatili itong tapat sa konstitusyon at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ito ng ilang senior officials ng AFP nang mag-courtesy call sila kay House Speaker Martin Romualdez kahapon. Sa kanilang pulong, nangako si Speaker Romualdez ng buo ang suporta ng Kamara sa AFP Modernization Program. Muli rin niyang iginiit ang kanyang proposal na itaas sa hindi bababa sa 350 pesos ang daily subsistence allowance ng mga sundalo. Alinsunod na rin sa hangarin ni Pangulong Marcos na mas mapabuti pa ang estado ng buhay ng mga uniformed personnel. Sabi ng House Speaker, sa ilalim ng 2025 budget proposal, naglaan na sila ng pondo para rito. At kung susuportahan ng Senado, tiyak na positibo ang kahihinatnan nito. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na may nakarehistrong mga baril sa pangalan ni Vice President Sara Duterte. Pero nilinaw ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na hindi pa nila pwedeng isapubliko kung ilan ang baril na nakarehistro sa Vice Presidente. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang investigasyon ng PNP para sa ibang kasong pwedeng isampa laban sa pangalawang Pangulo at nakikipag-ugnayan na ito sa NBI. Nauna nang sinampahan ng direct assault, disobedience at grave coercion ng QCPD si Vice President Duterte matapos ang pangaharas na ginawa niya at ng kanyang mga tauhan dahil sa ginawang paglilipat sa Chief of Staff nitong si Attorney Zulaika Lopez sa St. Luke's Medical Center. Tuloy-tuloy po yung ating ginagawang investigation at tayo rin po ay nakikipag-ugnayan din po sa NBI. May sarili pong investigation ng NBI at kung kailangan po na mag-provide po tayo ng mga ebidensya to strengthen po yung kanilang mga kaso ay gagawin po natin. Kinundina ng National Maritime Council ang panibagong insidente ng pagbangga at pag-water cannon ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Maybaho de Masinloc. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ryan Isigas ng PTV Manila. We are doing all possible actions that we are allowed to carry out. Despite of those water cannoning, dangerous maneuver, we're still holding our ground.
Nakarating na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong insidente ng pangharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc kaninang umaga. Ayon kay National Maritime Council spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, ikinabahala daw ng punong hekutibo ang insidente. The Philippines reiterates that the Bajo de Masinloc is an integral part of the Philippine territory and has indisputable sovereignty over the high tide feature and its territorial sea. Mariing kinundi na rin ng NMC ang ginawang pagdikit, pagbangga at pagtira ng water cannon ng China Coast Guard sa BRP Dato Pagbuwaya at BRP Dato Sanday na mamamahagi lang sana ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino sa karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Malinaw daw ito na paglabag ng China sa law of the sea. The National Maritime Council condemns the hostile actions against the country's legitimate maritime operations within its maritime zones. The aggressive posture of the Chinese vessels highlights a continuing pattern of aggression, coercion, and intimidation within Philippine waters. Tinawag naman ng Philippine Coast Guard na overkill ang ginawa ng mga barko ng China. Sabi ni Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, 5 dambuhalang barko ng China ang sumubok na pumigil sa humanitarian mission ng BIFAR. Ang matindi pa, sa pinakaunang pagkakataon ay kasama na daw sa nagsagawa ng dangerous maneuver ang warship na barko ng China na Plan. Nangyari ito 19 nautical miles mula sa Scarborough Shoal. Sa kabila nito, wala pa naman daw balak ang Pilipinas na ipadala sa West Philippine Sea ang Philippine Navy para ipantapat sa gray ship ng China. Pero hindi daw ito pagpapakita na malamya ang tugon ng bansa sa patuloy na pagiging agresibo ng China, kundi para maiwasan lang ang paglala ng tensyon sa West Philippine Sea. This is just a clear evidence that it is not the Philippines that aggressively deployed our vessel. The one that is aggressive here, the one that is provocative and escalating tension in Bajo de Masinloc are the Chinese Coast Guard vessels. Mula sa PTV, Ryan Lisiges para sa Balitang Pambansa. Samantala, lumakas pa ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa pagtunton sa conventional ships o vessels sa tulong ng nagpapatuloy na modernization program. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kaya na mag-monitor ng AFP ng halos 13,000 maritime traffic o mga barko sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas mula noong Nobyembre. Kabilang dito ang Russian submarine at humigit kumulang 58 People's Liberation Army, Navy at China Coast Guard vessels. Nangangahulugan din anya itong lumawak din ang kakayahan ng ahensya sa ilalim ng dagat. Formal nang inihain sa Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bandang alas 3:30 ng hapon kanina nang tanggapin ito ni House Secretary General Reginald Velasco. Higit 70 complainants mula sa iba't ibang sektor ang naghain ng reklamo. At inendorso naman ito ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Pangunahing naging basihan ng complaint ang umano'y betrayal of public trust o pagtataksil ng Vice Presidente sa tiwala ng publiko kaugnay sa naging isyu sa umano'y maling paggamit ng kanyang confidential funds. Pagtitiyak naman ni Secretary General Velasco, katulad ng unang complaint, masusuy itong dadaan sa proseso ng Kamara alinsunod sa kanilang tungkulin sa konstitusyon. The House is committed to performing its constitutional duty with fairness, impartiality, and respect for the rule of law. We assure the public that this process will be conducted with integrity, guided by the principles of due process and adherence to the Constitution. Mahigpit natin talaga ini-endorso itong impeachment complaint ng ating mga taong bayan, is composed of 75 na mga person representative of their organizations, dahil nakita naman natin talaga yung sa mga hearings, nakita natin sa Quadcom, dito sa Committee on Good Government,
yung obvious na paglulustay ng pera. Sa pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang mga ahensya, binigyan din niya ang paglaban sa malnutrisyon. Iniutos niya ang pagbibigay ng sapat na nutrisyon sa unang 1,000 araw ng mga bata. Ayon sa pag-aaral, 3 sa bawat 10 batang edad 5 pababa ang kulang sa nutrisyon. Iniatas ng Pangulo sa National Nutrition Council ang pamumuno sa mga programang pangkalusugan. Simula 2026, pagsasamahin ang mga budget ng ahensya para sa tamang nutrisyon. Sa ngayon, may kalahating bilyong pisong pondo para sa first 1,000 days ng mga bata. Tututukan din ang mga lugar na mataas ang malnutrisyon gaya ng Pangasinan at Bangsamoro. Puspusan din ang pamimigay ng DSWD ng tig 3,000 pisong food stamp kada buwan sa may hirap na pamilya. The emphasis should be on the first 1,000 days, which involves a pregnant mother, yung fetus pa lang ay nasa loob ng sapupunan, that they'll be given micronutrients, mainly iron, folic acid, and then the tetanus and diphtheria vaccine. And then pag panganak na yan, dapat mabigyan ng mandatory initiation of breastfeeding. Sinabi ng Land Transportation Office na suspendido muna ang pagpapatupad ng 2 memorandum na may kaugnayan sa paggamit ng improvised plates. Ang suspensyon ay epektibo until further notice habang inoobserbahan ang sitwasyon. Noong September 30, nag-issue si LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ng memorandum na magsususpinde o nagsususpinde ng implementasyon ng Naturan Circulars. Ito ay upang bigyan ng sapat na panahon ang motor vehicle owners na makuha ang kanilang mga plaka. Samantala, pinangunahan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang pagsama sa mga motorcycle riders upang iparating ang kanilang hinaing sa LTO. Layunin ng senador na pabilisin ang proseso ng pag-release ng mga plaka para sa riders at agarang pagtulong sa kanila ng LTO. So yung backlog ng LTO, 1.9 million o mahigit and still growing, walang kasalanan ng mga riders. Pag na-revoke yun, gumawa sila ng paraan na ma-produce by first quarter yung mga plaka. Kung hindi, ganito ulit yung sasapitin nila. Kawawa naman yung mga kababayan nating riders. Susunod sa balitang pambansa, Pangulo ng South Korea nagdeklara ng martial law. Pero batas militar, binawi rin makalipas ang ilang oras. At ilang grupo at mga ahensya ng pamahalaan sama-samang nagtanim ng mga puno sa San Mateo, Rizal. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Ako si Juanito Castañares Alquiris, ug asawa si TC Canania Alquiris nga nagpuyo diri sa resettlement site sa Kalisuhan, Guadalupe, Carcar City, Cebu. Mao ni ang atoang gamay nga yuta nga hinatag sa DAR, itutuluhan sa DAR. Mao ni atoang mga binuhing baboy. Mao ni nakapahuman og papaeskwela sa among mga anak. Nakapahuman mi og 5 ka anak. Nagpasalamat mi kay dako sa atong mahal nga presidente Bongbong Marcos ug sa atong sekretary sa DAR nga si Conrado Estrella III nga mao'y nagbuhat sa titulo sa among yuta nga ilang gihatag namo ang 2,400 square meter. Si Mr. Juanito Alquiris, mga anak na po yan na mga naghihintay. Muli na namang nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon. Makikita sa time-lapse footage mula sa PHIVOLCS ang ash emission mula sa summit crater mula 9:47 hanggang 10:27 kaninang umaga at mula 4:12 hanggang 4:30 kaninang hapon.
Umabot ng 500 metro ang ibinugang abo bago ito tinangay ng hangin papuntang west-southwest. Samantala, nananatili sa Alert Level 2 ang bulkan. Naging makabuluhan ang oral presentation ng delegasyon ng Pilipinas sa International Court of Justice kaugnay sa climate change. Dumalo sa pulong sina Solicitor General Menardo Guevara, Ambassador Carlos Soreta at Assistant Solicitor General Bernard Hernandez. Ilan sa mga naging paksa ng Pilipinas sa presentasyon ay ang mga naging epekto ng climate change sa Pilipinas, gaya ng Bagyong Pablo at Yolanda, heat index at iba pang environmental issue. Pinuri naman ng mga manonood ang naging presentasyon ng Pilipinas at sinabing naging malinaw at malaki ang epekto nito. The Philippines has no inch of doubt that the entire gamut of international law informs the obligation of states for their anthropogenic GHG emissions in a manner that is far more encompassing than what has already been achieved by the international community under the climate change regime. Lumahok sa tree planting at solid waste recovery activities sa San Mateo, Rizal ang ilang grupo at ahensya ng pamahalaan ngayong araw. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gab Villegas. Nagsagawa ngayong araw ang Laguna Lake Development Authority kasama ang Presidential Communications Office ng tree planting at solid waste recovery sa San Mateo, Rizal. Abot kamay para sa Laguna de Bay Mission in Action ang pamagat ng aktibidad na nilahukan rin ng Department of Environment and Natural Resources, National Solid Waste Management Commission, lokal na pamahalaan ng Rizal, pati na rin ng pribadong sektor. 150 piraso ng kawayan at 150 seedlings sa mga fruit-bearing trees tulad ng langka, kastanyas, guyabano, kape, santol, suha at iba pa ang itinanim ng mga lumahok sa aktibidad ngayong araw. Maliban sa tree planting ay nagsagawa rin ng solid waste recovery sa paligid ng Ampid River na isa sa mga tributaries patungong Laguna de Bay. Ayon kay LLDA Acting General Manager Sinando Santiago, ito na ang ika-17 tree planting at waste recovery activity na isinagawa ng LLDA ngayong taon. Aabot na sa 8 toneladang basura ang kanilang nakokolekta mula sa mga daluyan ng tubig magmula nang simulan nila ang aktibidad. And this will serve also as a climate change adaptation measure. But I am looking at it also from the point of view of possible livelihood project for the local government constituents. Para naman kay PCO Director Robertson Ramirez, ito na ang ikatlong beses na lumahok ang PCO sa mga aktibidad ng LLDA. This one has an important cause for the environment kasi alam naman natin over the past few weeks, grabe yung bagyo, tapos yung epekto talaga ng kalikasan. So I guess it's about time para naman we do something for the environment. Para kay San Mateo Rizal Mayor Bartolome Rivera Jr., mahalaga sa mga taga San Mateo ang pagkakaroon ng ganitong aktibidad. Para makita nila na talagang seryoso at pursigido ang ating pamahalang bayan at ang ating national government para isulong ang pangangalaga sa kalikasan. Kabilang rin sa mga lumahok sa aktibidad ngayong araw maliban sa mga kawani ng PCO ay ang inyong pambansang TV, ang PTV at iba pang mga attached agencies na nasa ilalim ng Presidential Communications Office tulad ng IBC-13, Apo Production Unit, National Printing Office at Radio Television Malacanang. Ang lahat ng lumahok sa aktibidad ay lumagda rin sa Pledge of Dedication bilang bahagi ng pagsisikap na mapaganda ang kalidad ng tubig sa daluyan ng tubig sa rehiyon ng Laguna de Bay. Ang mga naitanim na mga puno at kawayan sa tree planting activity ng LLDA at PCO ay hindi lamang makatutulong na malabanan ng epekto ng climate change, makatutulong rin ito na makapagbigay ng kabuhayan sa mga nakatira sa paligid ng Ampid River. Mula sa People's Television Network, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa. Pinailawan ang higanteng Christmas tree sa Iligan City para maisapuso ng mga residente ang diwa ng Pasko. Magtatagal naman ng 1 buwan ang Paskuhan Festival sa lungsod. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan. Sinaksihan ng mga residente sa lungsod ng Iligan ang formal na pagpapailaw ng mahigit 40 feet na higanteng Christmas tree, mga Christmas symbol at fireworks display.
Ayon sa isang residente na si Annaliza Ali, lubos silang nasiyahan sa mga pailaw sa lungsod at talagang damang-dama nila ang diwa ng Pasko. Sabi ko lang naman talagang napakasarahan, napakasaya, excited, parang magkaroon ng buhay ang diwa ng Pasko. Layunin ng lokal na pamahalaan na maisapuso ng mga residente ang diwa ng Pasko mula sa 44 na mga barangay sa lungsod. Ang atong intent for the 2024 Paskohan is to spread the spirit of Christmas to the 44 barangays in Iligan. Samantala, inihayag ni Paskuhan Festival Focal Person Shelardino Kapitan na kinansila ni Iligan City Mayor Frederick Siao ang Christmas party sa lungsod bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makiisa sa mga Pilipinong lubos na naapektuhan ng nagdaang mga bagyo sa bansa. It was the Malacanang about austerity. The mayor decided also to cancel the Christmas party of LGU. And the money will be donated to the affected areas. We also, as the city, we have our contribution, fair share. Hudyat ito ng opisyal na pagsisimula ng isang buwang pagdiriwang ng Iligan Pascual Festival 2024 na may temang Magical Lights. Iba't ibang mga aktibidad naman ang nakahanay rito sa buong buwan ng Disyembre. Mula PBS Radyo Pilipinas, Iligan, Sheriff Timhar para sa Balitang Pambansa. Sheila, 21 days na lang, Pasko na. Kumusta ba? Nakapamili ka na ba ng mga ireregalo? Gumagawa pa lang ako ng listahan. At syempre, matraffic. Kaya naman sa ating mga kababayan, let's be prepared a lot more time. Lalo na sa mga rush hour talagang hindi may iwasan ng traffic. At kung meron na nga kayong pambili, mga kababayan, ay maaaring pumunta na kayo sa mga pamilihan at huwag na sumabay. Kasi sa ating mga Pilipino, kasanayan natin yung last minute shopping. Totoo. Yung rush hour. Ewan ko pa, para masarap din minsan mamili yung nakikipagsiksigang sa Divisoria. It's a war that you go through. Samantala, alamin naman natin ang reaksyon ng ilang mambabata sa pagdideklara ni South Korean President Yoon Suk Yeol na emergency martial law. Yan ang balitang pambansa ni Gab Villegas. Marami ang nagulat sa pagdeklara ni South Korean President Yoon Suk Yeol ng emergency martial law sa pamamagitan ng unannounced late night address nitong Martes. Dahilan ni President Yoon ang pagsuporta umano ng North Korea sa aktibidad ng pangunahing oposisyon ng bansa. Hindi nagbigay ng detalye si Yoon kung paano ipapatupad ang martial law. Pero sa isang pahayag ng martial law commander, sinabi nito na ipinagbabawal ang lahat ng uri ng political activity sa bansa, kabilang ang National Assembly. Pati ang lahat ng media at publication ay isa sa ilalim ng kontrol ng kanilang martial law command. Tinawag namang iligal ng leader ng oposisyon ang naging deklarasyon ni President Yoon. Pinagbotohan at nagpasa ng resolusyon ang National Assembly na ipawalang bisa ang naging deklarasyon ng emergency martial law. Sa 190 over 300 na mga mambabatas ang pumabor sa paglift ng deklarasyon. Kaya naman kaninang umaga ay formal nang nalift ang martial law sa South Korea. Samantala, binabantayan ngayon ng Estados Unidos ang sitwasyon sa South Korea ayon sa isang senior US official at umaasang susundin ng South Korea ang rule of law. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na normal na ang tensyon sa pagitan ng North at South Korea. Hindi yan tatakot na may tensyon kasi palaging may tensyon laban sa South Korea at North Korea or minsan political tension ng mga pagka-rival na politika sa Seoul. So, normal na para sa mga Pilipino yun. Wala pala kaming ginawang alert level o pagpabawal sa mga pagka-travel sa South Korea. Hindi namin kayo sinasabihan na huwag na kayong pumunta. Pero kailangan yung maintindihan na sa South Korea, ganyan itong politics yan. Palaging may maaring mangyari at any moment. So, kailangan sanayan lang yan. Para baka dahil sa tensions, kasi isang palaging inuputan ng mga turista, yung border sa North Korea, malapit lang yan sa Seoul. Ang tawag din yung DMZ, Demilitarized Zone. Baka minsan sinasara yun, minsan hindi pwede pumunta mga malapit ng mga turista o ganyan. So, yun, isa pa plano nila. Pero, walang dahilan na kanselahin yung trip. Hindi naman panganib. Pero, hindi ninyo na parang may tension sa Korea dahil sa political situation.
Sa panayam naman ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Philippine Ambassador to South Korea Maria Teresa Dizon de Vega na nasa maayos na kalagayan ng ating mga kababayan at nananatiling normal ang galaw ng mga Pilipino doon. Huwag po kayong masyadong mag-alala dahil okay naman po yung mga kababayan po natin dito. Wala naman pong kaguluhan sa mga kalye po. Dire-diretso po ang daloy ng trapiko, ang daloy din po at paggalaw din po ng mga tao. At kami naman po nakaantabay at lagi pong bukas ang aming mga lines of communication, ang aming mga emergency numbers and other forms of communication para po kung may problema o challenges po yung ating mga kababayan, agad-agaran po nila kaming pwedeng i-contact. Pero sa ngayon po, gaya po ng sabi ko kanina, kami po sa embahada, business as usual, bukas po kami for regular operations. Pinayuhan naman ng mga Pilipino na nasa SOCOR na manatiling kalmado at sumunod sa abiso. Taong 1980 nang huling isailalim sa batas militar ang South Korea. Mula sa People's Television Network, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa. Nagdagdag ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ng health benefit package para sa mga hindi pangkaraniwang sakit. Bukod dito, isa pang benefit package sa ilalim ng konsulta package ang inaprobahan ng PhilHealth Board. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patricia Lopez ng IBC. Bukod sa chronic kidney diseases at primary care, sakop na rin ang health benefit package ng PhilHealth ang mga sakit ng inborn errors of metabolism, maple syrup syndrome at lysosoma storage disease o may mga defects sa genetics. Kabilang lamang yan sa 10 rare disease sa bansa na idinagdag ng PhilHealth sa pinalawak nilang health benefit package. Normally, ito po ay yung mga may defects tayo sa ating genes or doon po sa ating genetics. Kaya po ito ay medyo very rare. But ito po ay tinawag din natin na the miracles kasi kung mabibigyan ng tamang gamutan, these people or these children will normally turn into a normal functioning child. Kung hindi naman po natin ito mabibigyan ng tamang gamutan, ito po ay maaaring makamatay or can produce permanent disabilities. Pinalawig na din ng PhilHealth ang coverage para sa oral medicine at rehabilitation services, tulad ng assessment ng physical therapist, occupational therapist, speech pathologist o psychologist. Gayon din ang therapy sessions. Covered na rin ng PhilHealth ang mga assistive mobility devices, tulad ng wheelchair, scratches at cane. Alam naman natin na napaka rampant or kalimitan pong inireklamo ng ating mga kababayan, yung pong halimbawa pananakit ng likod nila or yun pong any other mobility issues na kung saan kinakailangan din po ng rehabilitation or at the very worst of it, kailangan po ng mga assistive devices katulad po halimbawa ng wheelchair or kailangan po nila ng crutches or ng canes. So kung kakailanganin po at ito ay ipiprescribe ng doktor, ito po ay co-cover na rin ng PhilHealth. Bukod dito, isang panibagong benefit package sa ilalim ng konsulta package ng Philippine Health Insurance Corporation ang inaprubahan ng PhilHealth Board nito kamakailan kasama ang Department of Health. Umaabot ito sa 100,000 kada taon sa kada miyembro, kung saan saklaw nito ang dental consultations, tooth extractions, pagpapalinis at pagpapaayos ng ngipin. And we've started it, yes maybe 1,000, maybe low, maybe too little, but at least it's already started. It's very easy, we'll just keep on adding and we'll not stop until talagang satisfied ng mga tao. Ang hakbang na ito ng PhilHealth ay nakalinya sa ngiting 720 initiative ng DOH na naglalayong umabot ang isang Pilipino sa edad na 70 na may 20 maayos pang ngipin. Inaasahan naman na sa Enero ng susunod na taon ay mapapakinabangan na ng lahat ng PhilHealth members ang dental care package na ito. Patricia Lopez, para sa Balitang Pambansa. Bukas ay ilulunsad na ang Rice for All program ng Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Metro Manila, maging sa ilang istasyon ng LRT at MRT. Ilan sa ating kababayan, pabor na buhayan ng panukalang pagkakaroon ng half-cup rice option sa mga kainan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Asaya Mirafuentes mula PTV Manila. Naabutan naming bumibili ng bigas si Evelyn sa Kamuning Market sa Quezon City.
Sa araw-araw daw siyang namamalengke, hindi raw nawawala ang bigas. Mahal pa rin yung bigas ngayon eh. Kasi pinakababang bigas na nabibili ko, 45. Minsan, 50 pala, 50. Madalang kasi sa amin. Wala raw siyang magawa dahil alam niyang kanin ang di pwedeng mawala sa hapagkainan. Malagaw sa amin yun kasi araw-araw yung pong kinakain namin. Ganun. Umaga, tanghali, hapunan. Pero gaya ni Evelyn, magkakaroon ng kaunting kaginawa ng ilang mga mamimili. Simula kasi bukas, magtatayo ang Department of Agriculture ng Kadiwa ng Pangulo Kiosk sa ilang palengke sa NCR, kung saan makakabili ng well-milled rice na 40 pesos per kilo. Unang bubuksan ito bukas sa mga public markets sa Metro Manila, partikular na sa Guadalupe, Camuning, Malabon, Pasay at Las Piñas. Maliban dito, target ng pamahalaan na magbukas din ng Kadiwa ng Pangulo Kiosk sa iba pang palengke sa Metro Manila. Ito yung mga palengke na medyo mataas yung presyo ng bigas sa kasalukuyan. At you can check actually nasa range ng 45 to more than 50 pesos lalo na sa Pasay. Pero hindi lang ito sa mga palengke. Magbebenta rin ng murang bigas sa istasyon ng LRT sa Monumento at MRT station sa North Avenue. May mga nakabalot na tig-5 at 10 kilong bigas. Pero pwede pa rin tingi-tingi ang kilo ng bigas na bibilhin at walang limit ito. Kahit gaano karami, pwedeng-pwede. We don't have any issue in terms of volume and stocks na meron tayo pagdating sa bigas. Ayon pa sa DA, asahan na hindi lang ito lalaganap sa Metro Manila, kundi pati na rin sa iba pang mga probinsya. We'll start with Metro Manila and eventually palalawakin sa iba pa ring mga probinsya. Magkahano ang pinagkukunan ng mga bigas, may imported at mayroon ding lokal. Bukas ang Kadiwa ng Pangulo Kiosk, Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, isinusulong ng Department of Agriculture na muling buhayin ang panukalang batas na Anti-Rice Wastage Act. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, inuobliga ang mga restaurant o mga kainan na mag-serve ng half cup of rice. Para kay Tatay Donato, kailangan itong maipasa dahil sa mga nasasayang na kanin ng mga customers sa karinderya. Meron pangkaraniwan yan. Minsan nga, siyempre hindi mo naman pwedeng kainin yun. Ang hinayang kami, pinakakain namin sa ibon. Nandyan yung ibon dyan. Base sa datos ng Philippine Rice Institute of Field Rice, mahigit 1 kutsyarang kanin ang nasasayang ng mga Pinoy kada araw. Ito ay katumbas ng 250,000 metric tons kada taon o mahigit sa 5 milyong sako ng bigas. Kung hindi ito nasasayang, mapapakain pa sana nito ang nasa 2.8 milyong Pilipino. Mula sa PTV ay Sayan Mirafuentes, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.